kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya, meron naman akong i-share sa inyo na tips na matipid na pakain sa ating alagang native pigs na makikita lang natin dito sa ating kapaligiran at pwede na nating maimbak ng matagalan na pwede nating ipakain sa ating mga alagang native pigs. Hindi lang ito tips na matipid, masustansya at merong mga vitamin na makukuha ang ating mga alagang native pigs at mga alagang manok at itik kung ipapakain natin ito sa kanila. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako at papakita ko sa inyo. So yan mga kaprobinsya, ito na yung nakuha ko na sobra noon na malunggay leaves. So ayan, in-air dry ko. So ngayon, ito naman is ituturo ko naman sa inyo yung kung paano maghalo nito sa darak ng mais na ipakain sa ating alagang native pigs. So ayan. So dito ko ihalo sa palanggana na malaki. Ayan. So ito na yung na-air dry ko na malunggay leaves. Tapos lagyan natin ito ng darak ng mais. Darak ng mais. Ayan. Two. 3. 4. So ayan mga kaprobinsya. Halo-halo lang natin. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, ito na yung nahalo ko na malunggay leaves na air dry at saka darak ng mais. So ngayon, makukuha ko at haluin dito. Pakain natin sa ating alagang mga manok na natives. Native chicken. Ayan. Lagyan natin ng konting tubig. Haluin. Ayan. Para makain nila ng mabuti. So kailangan talaga lagyan ng konting tubig para maghalo yung darak ng mais at saka yung air dry na malunggay leaves mga kaprobinsya. Tapos yan yung ibigay natin sa ating mga alagang native pigs. Native na manok mga kaprobinsya. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, kinakain nila yung iba. Ayan. Kahit alagang pato or itik mga kaprobinsya, kinakain nila. So ngayon yung ibang mga maliliit na mga sisiw o ibang manok is wala na sila dito kasi napakain na pala sila kanina. Ayan. So yung iba gumala na. So ayan mga kaprobinsya, kinakain na nila yung binigay ko na ipa ng mais at saka merong malunggay leaves. So yan talaga mga kaprobinsya, yung kung meron kayong mga malunggay leaves na tinatapon nyo lang or nalalaglag lang dyan, kasi hindi naman sa araw-araw tayo kumakain ng mga malunggay leaves, pwede din itong ipakain sa ating mga alagang manok, bibi or gansa, pato. Pero kung meron kayong alagang native pigs, so yan mga kaprobinsya, pinapaalala ko lang po yung ating malunggay leaves is kailangan po nating i-air dry mga kaprobinsya o ibilad sa loob ng bahay natin. Huwag po nating ibilad doon sa labas na direct sun. So yan yung dalawang malaki doon, nag-aaway sila. Yan talaga yung mga kaprobinsya na kailangan talaga i-separate yung malalaki at saka yung maliliit kasi kawawa talaga yung mga malalaki. Ay, yung mga maliliit pala, sorry. Yung mga maliliit kasi inaaway niya yung maliliit ng malalaki. So ayan. So yan din yung purpose ko mga kaprobinsya na binibigay ko to sa sinishare ko sa inyo na ganyan yung binibigay ko sa aking mga alagang native pigs. Kasi kapag meron kayong mga malunggay leaves, ganito yung gagawin nyo. I-air dry nyo sila. So yun, nag-away-away silang dalawa. Ayan. Kasi malaki na ito yung isa. Ayan. Ito medyo maliit.
Ayan, yung malunggay leaves na punta sa kanyang ano, likuran. Ayan. So yan dito pinagawa naman para mas maganda. Kasi parang slide katulad nito, ayan no, maganda na rin no, ayan. Kasi hindi sa slide. So kapag kapag slide katulad nung una, is baka maano yung baboy. Ma-slide doon. So yung matawag dito, mabalian. So ayan mga kaprobinsya, yung malunggay leaves is mayaman ito sa mga vitamin C, ayan, vitamin A, ganyan, nitrogen. So yan yung nitrogen mga kaprobinsya, yan yung kapag madami ilalagay nyo doon sa sa mga tinataniman nyo, yung kanyang dahon ng malunggay leaves para mas maganda at yung mga tanim nyo, mga gulay-gulay. Pero dito sa amin, ito yung ginagawa ko kasi mayaman ito sa vitamin C at vitamin A at mataas ito sa meron din itong taglay na mga maraming vitamina. So yung mga native pigs or mga high-poor na baboy, pwede nyo itong pakainin. So hindi sila masyadong magkakasakit. At yung mga alaga yung pato, manok, so ginagawa din ito nilang antibiotic, yung malunggay. So ayan mga kaprobinsya, kapag in-air dry nyo ito, is umaabot talaga ito ng, kasi nung una, tinitest ko talaga kung kailan yung pagka-air dry niya mga kaprobinsya or ilang buwan. So umabot siya talaga ng 7. So kapag i-imbak mo lang 7 months, so hindi siya masisira. So ayan mga kaprobinsya, pinaalala ko lang sa inyo na kapag nag-air dry kayo nito, kapag gumawa kayo nito na i-air dry nyo mga kaprobinsya, is sa loob lang ng bahay. Pero kapag i-direct sunlight nyo yung malunggay leaves, hindi talaga maganda yun mga kaprobinsya. Although meron siyang makukuhang vitamins, pero yung i-direct mo sunlight, yung iba sisip-sipin ng araw. So yung natitirang mga vitamins is maliit na lang sa mga alaga nyo. So sayang lang din mga kaprobinsya. So kailangan talagang air dry yung yung malunggay leaves. So ayan. So kapag magdumi na sila, is mapunta doon sa septic tank. So ilang years or buwan, so pwede na rin kukunin yung kanilang dumi doon sa septic tank at ibilad sa araw. So yung kanilang dumi na yan mga kaprobinsya, yan doon yung septic tank. Pwede na ding ipang pang organic humus sa mga sa mga puno ng mga saging. Ayan kita yung mga saging na dyan malalaki kasi yan din yung kanilang mga dumi. Yan tinatambak sa puno ng saging. So ayan. So ayan, ito yung likuran. So dyan yung septic tank. Yan madami ng mga damo kasi yung septic tank na yan mga kaprobinsya is yung ibabaw ng septic tank na nilagay is hindi po yan hindi po yan cement. So mga putol-putol na kawayan lang. So ayan yung mga damo is nagsitubuan dyan. Ayan mataba yung damo kasi organic yung kinakain ng mga native na baboy. So dyan napunta. So yung mga damo is nagsitubuan lang dyan. So yan, nakikita nyo yung saging. Maganda yung kanyang bunga kasi mayaman siya sa sa organic fertilizer ng native pigs. Ayan So dyan yun, pagka tapos na makuha yung ibang dumi doon, is dyan tinatambak sa puno ng saging. So yan, maganda yung kalidad ng saging, yung kanyang bunga. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, tapos ko nang pakainin yung aking mga alagang native pigs at nilinisan ko na sila. So mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!